Napanood ko na lang siya ng movie, okay. Na bored na kay si Jack. Aalis na ata kami. Alis na ka, Jack? Dito sa Lagindingan Airport, pinapauna yung mga bata, senior citizen, tapos yung PWD. Itong lalaki na ito, naggalit siya sa akin. Lalo na yan, o yung naka-white, nag-insert na yan sila sa akin. Tapos nagalit siya, sabi niya, pipila ka ba ate o hindi? Naano ako sa kanya, kay alam ba yan nila na may bata ako, no? Ayan, nag-una-una na sila talaga. Ayaw nilang ako ipa-insert. Kaya nag-insert talaga ako. Kay pag ganito kasing mga situation, pag magpaayaw-ayaw ka, hoy, walang magpa-priority sa'yo. Kaya pag sabi nung reporter, pag sabi nung taga-announce dyan sa Cebu Pacific na una yung may mga anak, may kuan, mga senior citizen, diretso dayon, tayuan yang mga yan na hindi naman sila PWD, hindi din sila senior citizen, wala din silang anak, di ba? So sabi ko, iba talagang klase yung Pinoy, no? Sometimes wala silang mga speak ba? Pero at least meron kanyang offer sa dito sa Pilipinas kasi sa UK walang mga meron sa UK priority lane na kanang may mga anak, pero kasi yung iba bitaw kahit hindi sila senior, kahit hindi sila PWD, kahit walang anak, hala day, nagpipila-pila day, unya. Magalit pa yun sa akin, lalo na yung nauna-ungan nakakuan, iwan ko, baka kilala nyo yan siya. Pakisabi sa kanya, nagalit ako sa kanya that time. So, sumakay na kami ni Jack sa airplane, papunta kami ng Manila. Diba kasabi ko sa inyo na I hope na smooth lang yung ating biyahe, pero parang kinakabahan talaga ako, may nafe-feel talaga ako, promise, na hoy, hopefully, wala man lang mangyari sa atin sa visa, sa ating mga bagahe. Yun yung hope ko talaga na dito ba sa that time na ito. Sabi ko, oy Lord, sana kuan lang talaga, smooth lang yung biyahe. Pero guys, alam niyo pagdating ng Manila na, abangan nyo talaga yung mangyari sa Manila. Grabe yung nangyari sa amin ni Jack. At least, as in, hindi ko talaga mapakabaniwala na yun yung nangyari sa amin ni Jack. Chaman? Nasakay si Jack ng airplane, Sakay si Jack, i-check mo muna yung aking cellphone, baka iwan ko doon sa chair. Dito pala. Sakay si Jackie Boy ng airplane. Manila na kami si Jack natutulog. Nandito siya sa upuan. Tutulog. Kanina pa yan pagod na yan. This time, hindi ako masyadong naiyak like last time. Kasi wala kasi akong masyadong bonding time sa aking family. Yung last time kasi grabe yung band namin. Kaya ako lang, this time kasi meron na divert yun kay Jack ba? Kaya nadala ko si Jack. Nandito na pala kami sa Manila. First time ko naranasan ito na bababa ng airplane sa Cebu pa. Kay dati kasi nagpalman ako. Tapos yung Manila natin from Cagayan to Manila is bali 2 hours. Tapos sakay kami niyang bus papunta pa sa terminal. Terminal 2. Ang gusto ko lang sa Cebu Pacific is hindi na ako magbiyahe papunta ng another terminal. Kaya last time kasi nagpal ako, bali terminal ako. Ibang terminal ako naglanding, tapos ibang terminal ako sasakay, ganun. Kaya grabe yung nangyari sa akin last time. So first time hindi makakita ng Big F-Lin. Kaya ako binidyo-video ko talaga tong F-Lin dito kay pang remembrance talaga to ba. First time ko nakaharap ganyan na airplane. Kaysa kasi,
Sa PAL, hindi kami magbaba man. Last time nung umuwi ako, sasakay, nag-ano kami sa tunnel, parang panel kami naglakad ba yung papasok, tapos paglabas is ano na talaga siya, airport na. So, ganun yung differences. Kahit iba't iba talaga yung experiences sa pagbiyahe, oy. Hindi talaga siya the same. Iba-iba talaga. Kasi last time, di ba, nakita nyo, na-hold ako, naiwan ako. Iba-iba talaga. Dito sa Manila, I don't know what will happen to Inday Iljen, pero oh, grabe gud talaga oy ang mga pangyayari sa mga ganap-ganap. O katong last time ko pag-uwi na wala si Jack, grabe yung experience ko pa ba, ano pa lang, pauwi pa lang ako Pilipinas. Tapos ngayon, pagpa-uwi pa dalawang UK, ang dami-daming experiences ay kaya yung bitang iba magsabi-sabi na ignorante ka, wala ka mang alam ganito ganyan. Oy, i-try nyo gani magbiyahe, di ba? Hindi nyo alam yung circumstances, hindi nyo alam kung ano yung mangyayari sa inyo. So dito ako sasakay, dito kami upo, magpaatubangan kami ni Jack. Kay mamaya magdadasok na naman itong mga tao. Malisod-lisodan na naman ako paglabas nito. Kaya pinili ko talaga to dito para pag ano labas mamaya hindi na unya pag ay imbot. Kuha tayo ng ating baggage kaya kailangan na naman kami mag-check. Check in. Jack. Wala akong carrier. Nakalimutan ko yung aking carrier. Naglanding kami dito sa Manila, 12 o'clock in the morning na. Yung carrier ko pa, nadala ko galing from UK to dito sa Pilipinas, nakalimutan ko sa bahay ng aking kapatid. Kaya wala akong carrier, karga-karga ko si Jack ang layo-layo ng mga check-in na, ng layo-layo kung saan yung gate 1, gate 2, gate, iwan ko kung anong gate kami kay pagdating ko dito, wala akong alamag kung saan ako pupunta, kung saan yung Cebu Pacific Airport and the immigration and the kuan check-in. This time na pauwi pa UK is iba din yung check-inan, iba din yung check-in inano ko, ni-check-in ko last time. I think hindi ko ito na chika sa inyo pag pauwi ko ng Pilipinas, sa sobrang excited ko. Ang tiningnan ko is Cebu Pacific flight lang, hindi ko tiningnan yung CA4 value yung flight number. Hala, kay naglikramo na ako doon sa chinikinan ko. Sabi ko, sir, bakit na ako naiwan ng cancel na yung aking flight, sir? Ganun ako sa kanya. Pagtingin niya sa akong ticket, kay iba man pala ang CECE, sabi, ang akin lang ni-repair, ang akin lang tinignan is Pacagayan siya, tapos Cebu Pacific. O hindi ko tinignan yung time at CA number ng ano-ano ng airplane. So naguri ko, sabi ko sir, naiwan ako. So dito namin i-claim yung aking bagay. Iwan ko saan na to bagay namin ni Jack napunta. Last time, iba yung nalinyahan ko. Kaya yung luggage natin Bacoor, Davao. Lah, kaya yung sa amin. Na nawala na lagi ko. Asan kaya ito? Asan mo nakuha? So before mag-strong ang mga perfectionist dyan na nagtanong na ako, no? Pero nawala yung linya ko, saan ako napunta. Kay alam nyo, 12 o'clock in the morning, oy. Tapos dito, nahanap ko yung aking mga kasama sa airplane. Hindi ko na sila mahanap. Kaya sabi ko, saan kaya yung bag ko? Hindi kagaya nung galing ako UK na hahanap ko pa yung mga kasama ko. Kaya sumasama na ako sa kanila. This time, di ko na sila mahanap, oy. So, sabi ng babae, kay nagtanong na talaga ako, kay baka tawagin na naman tayong ignorante. So, ayan yung aking bagahe. Ako, rapag yun, nagkuha niyan. Ang bigat na walang assistant, nandun yung aking kuan. Oh, wala talagang tumulong sa akin this time. Ako lang ni Jack. Kami lang ni Jack talaga. Wala pagod akong kiririr. Buti na lang may tumulong sa ay. Wala din tumulong sa akin kumuha niyang tulak-tulak na pang airport. Wala. Nagmaning kamot ako sa aking sarili. Oy. Oh, wala as in. Teka. Paano ko to siya ilapag yung aking magpatulong? Excuse me, sir. Pwede magpatulong, sir, dito. Thank you. Thank you so much.
Thank you. Sana dinig nyo doon, nagpatulong na talaga ako doon kay sir na ilagay sa aking tulak-tulak kay paano ko man yan, natulog man yan itong aking bata na si Jack. 12 o'clock na kasi, magwa 1 o'clock na sa Manila time. Kaya doon, nagpatulong na ako. Ay, walang hiya-hiya na talaga pag ganito. Kay alangan man ilapag ko yan si Jack sa dyan sa sahig natutulog. Okay lang siguro kung gising siya, gagawin ko talaga lahat. So pagdating nito, pupunta na ako mag-check-in. Ang story pag yun nito, no, kay 12 o'clock ang aming Stuck pa kami ni Jack dito. Hindi pa kami ipapasok kay dito yun. Dito kami mag-check-in. mawirla talaga ako sa nangyari sa Manila Airport. Nag-relax pa ako dito kami ni Jack. Sabi ko, okay lang to kasi smooth lang yung aming biyahe. Agoy, to make the long story short. So, ito yung nangyari. Pagdating namin, nagantay ako pa ma-open ang gate. Guys, mga 3 a.m. pa sila mag-open. Hindi pa allow mag-check-in. So sabi ko, magbayad muna ako ng travel tax. Akala ko yung travel tax is worth 900 pesos. Kay last time, 900 lang. This time is 1,900 na siya. So ito, magbabayad ako. Bayad pa ako ha. Linya pa ako. Sabi ko, balik na lang ako doon. Kay baka mag-open na yung gate. Naka-line up na yung bag ko. Agoy kay, pagbalik ko, naka-open na yung gate. To make the long story short, 12 o'clock to 3 o'clock in the morning, wala akong tulog. Ginawakan ko si Jack, natutulog siya. Ganyan yung nangyayari. Hala, pagbalik ko kay, open na yung gate. Tapos sabi man ng kuan na, turn ko na ha, nag-open na yung gate sa check-in na. Pagka-check-in ko, hindi ako allow ipa-check-in. Kay bakit? Ma'am, naasa yan yung share code mo. Share code? Doon na ako nawirla na talaga ako. As in, yung aking sabi ko, sir, nawirla na ako. Hindi ko na na-vlog yung mga ganap. Pag nasa ganyan nabitaw ka na stage, hindi mo na maiisip na mag-vlog ka. Kaya hindi na masasabi ng iba dyan. Inuuna pa kasi yung pagbablog. Wala na ako nag-vlog. Hindi ako pina-check-in dahil sa share code. Sabi ni sir, dapat daw ma-provide ko yung share code para ma-check daw yung visa status ko. Di ba, before ako umuwi ng Pilipinas is, na ako sa UK. Indefinite leave to remain, which is okay na sa passport. Dapat palang may share code niya. Wala man ko, hindi ko man alam. To make the long story short, 1 oras na lang. Kakayanin ba namin ni Jack? Yun yung sinabi ko. Kaya mini-message ko na si Wayne. Mag-ready ka na. Pag hindi ako makauwi, dapat meron kang alternative na sino yung mag-aano sa mga bata. Pag hindi ako maukihan nitong share code kasi nga maiiwan. Pag hindi ko maukihan, hindi ako makasakay ng eroplano. Yun yung ending sa aking visa. So may karugtong pa to, as in grabe yung experience namin ni Jack.